Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, lalo higit sa ating kapatid na humaharap ngayon sa dambana ng ating Panginoon. Congratulations dahil nakita at nagkaharap na kayo ngayon sa isa't isa kasama ang Diyos. As you know na yung invitation ay civil wedding, and then we believe and naniniwala talaga kasi sinabi ni Father na yung araw na to is made by God. Hindi kayo ang pumili sa buwan, sa pyetsa at sa taon kung kailan kayo ikakasal, kundi ang pumili nito ay walang iba kundi ang Diyos. Ni hindi ko nga inakala na ako mismo ang magkakasal sa inyo. Hindi ko nga alam na kayo din ang makaharap ko ngayon. Hindi ko nga alam na tayong lahat na nagkakatipon ngayon ay tayo yung magwi-witness sa inyong pagmamahalan, no? Kaya ang lahat ng mga bagay na ito ay God's destiny. Ang aking nagpapasalamat at ako yung isa sa mga natuwa na naging church wedding talaga itong kasal nyo. Isa talaga ako sa masayang masaya. Habibi Ralph Alduin Solis, you are God's greatest gift to my life. You are everything I ever wanted, and we met at God's perfect time. Kung kailan ready na akong mag-settle down and have a family, and sabi kong buong-buo na ako as a person. Ralph and Justin, thank you for choosing the sacrament of marriage. And thank you for choosing Jesus to be the center of your life. Ralph, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Justin na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Justin, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Ralph na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Justin, bukal ba sa iyong loob na pagpaparito mo upang makaisang dibdib si Ralph na iyong pakamamahalin at paglingkuran habang buhay? Opo, Padre. Ralph, bukal ba sa iyong loob na pagparito mo upang makaisang dibdib si Justin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ralph at Justin, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa lahat na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob sa inyo ng puong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre.
Excited ka? I'm holding on to something better Una kasi kami than nag-connect sa online lang talaga. Nagsimula lang yun sa boredom. Nag-usap-usap kami. Then nagtuloy-tuloy na. So parang unang friends lang kami, chatmates and then naging callmates, and then naging komportable sa isa't isa hanggang di na natigil yung video calls and voice calls namin kahit nag-work or kahit saan. on you. Things may come and take me far. Nag-start yun February. After Valentine's, nung tinatanong niya ako na kung ano ba talaga kami. So sabi ko, kailan magiging tayo? Then sinabi ko okay lang ba maging tayo na kahit sa online lang. Siguro inaantay niya lang rin yun kasi yung mga messages niya, inaantay niya lang rin na sabihin ko or tanongin ko. Wherever you are, I call home. So, he's very family-oriented and mabait po siya, very caring, lagi niyang the main thing is lagi siya nagluluto. Napakasipag niya po magluto. Just, syempre pag di ba, magusog ka, masaya ka. Maging masaya yung pagsasama ninyo, maging masaya, maging mahaba, hindi maging malusog ang pagsasama ninyo. Always put God first in the midst of your marriage life. At saka yung pasensya nga po and have faith with kayong dalawa. Yun talaga ang importante. God bless you both and have a happy married life. Ibang pakiramdam nung siya yung nakakausap ko. Basta ibang vibe. Kasi pares kami matagal single. Nagkakasundo kami sa lahat ng mga bagay. When you feel lost and running low, sink into my love just like a stone. When you're feeling lost and all alone, sink into my love just like a stone. No matter the miles from you, I know wherever you are, I call home. Growing up, talagang nasubaybayan ko yung paglaki ni Arlene. Kagaya nga nila ko sinasabi sa kanya. Siya yung parang naging light nung pinanganak. Kasi, so wala nang baby sa amin that time. Siya na yung naging baby namin. Ate Arnie has always been my role model. I mean, look at her. She's brainy, beautiful, humble, and a God-fearing woman. And I know yung love language natin is not words of affirmation or something. It's a quality time, I know. Pero ngayon, I just want to say na I'm so thankful na binigay ka ni Lord sa buhay ko and sa buhay namin magpipinsan. And I know ako yung favorite mong Itsan. When you feel lost and running low, sink into my love just like a stone. Mahalin nyo ang isa't isa. At kung tungkol sa pinansyal, magsabi lang kayo, wala naman akong may bibigay. Mayaman na yan eh. Yung mga pag-aaway at hindi pagkakaintindihan, normal yan sa mag-asawa. Hindi sa araw-araw, mahal mo yung asawa mo, sabi niya. At papatunayan ko yan, di ba mahal? Ang kakapitan nyo lang talaga ay yung isa't isa. Lalo na't nandun kayo sa malayong lugar. Mausa, kasi siguro kung hindi pagkakaroon ng pasensya sa isa't isa, ito rin ang ating 37 years ng mag-asawa. Pasensya, pasensya, pasensya. Ganun ako. Sabi nga nila, happy spouse, happy house. Happy wife, happy family. Hanggang sa dumating na yung araw na nagkita na kami. Sabi niya kasi before kami mag-meet is niyakapin niya ako sa airport. Tapos nung nag-meet kami, sabi ko, bakit nakaupo lang to? Hanggang sa point na nagpakilala na kami both sa parents, both sides. Then today, eto na, kakasal na kami. But before, pinaplano na namin yung kasal talaga. Sabi ko, lagi na lang natin pinag-uusapan yung kasal. Sabi ko, parang natatakot na ako kasi ang lalim na ng pinag-uusapan natin, hindi pa nga tayo.
Alam kong di ako perfecto, pero sa iyo palagi akong magsisikap. Pinangako kong lagi kitang alagaan, yayakapin at mamahalin araw-araw. Ikaw ang paborito kong tao at habang buhay ikaw ang pipiliin ko. I promise to help you with everything that you need, to support you in whatever careers and whatever decisions that you're gonna make for our family. I promise to love you with all my heart, my soul, and my life. Nahulog na, di ko na malaya. Hinahanap na kita nang hindi sinasari. Si Kuya Napi, first time pa lang nating nagkita, close at tayo agad. At parang feeling ko talaga na ahantong sila sa ganito. And then, I'm so happy kay Ate Arnie kasi nung nakita ko na naging sila ni Kuya Napi, iba yung bloom ni ate. Nahulog na. At that time, papunta kasi ako ng church. Puno nung naisip ko na, shucks, sabi ko, parang sinapi na. Kasi may kausap ako sa phone and then pumunta ako ng church. And then napaupo na lang ako sa tabi ng church. Nung sinabi ng friend ko, sabi niya, hindi ba ganyan yung gusto mo? Tapos sabi ko, ano? Sabi ko, ganun. I think siya yung binigay ni God na dumating sa akin. Nung panahon na walang-wala ako, siya yung nandyan sa akin para tulungan ako. Nahulog na, di ko na malaya. Hinahanap na kita nang hindi sinasaraya. Bigla na lang, di ko na malaya. Pag naaalala ka, tila natutulala. Di napansin, anong gagawin? Dahan-dahan naman, ayoko muna magbiyan. Itong nararamdaman, ngunit bigla na. Promise, hindi ako magsawang kulitin ka araw-araw. Pinangako kong lagi kitang pagluluto. Patatawan kapag bad trip ka at mamahalin ng buong puso ko at forever kitang pipiliin. Kahit sa gitna ng traffic, sa rush hour, pila sa grocery at kung magunaw man ang mundo. I promise na magtutulungan tayo na maging mabuting tao for each other. I love you. Nahulog na, di ko na malaya. Hinahanap na kita nang hindi sinasaya. Bigla na lang